Si Moises marahil ang may pinakadramatic at makapangyarihang kwento sa Old Testament. Ang istorya ni Moises ang isa sa pinakadakilang kwento ng Diyos sa lahat ng panahon. Siya din ang isa sa mga greatest prophet na mababasa natin. At ang pagtawid sa Red Sea ang isa sa mga kontrobersyal na himala na nakatala sa Biblia. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, mayroon bang ebidensya ng 10 utos na nakasulat sa bato? At kung saan makikita ang Red Sea Miracle? Sagutin natin ang lahat ng mga tanong na gumugulo sa iyong isipan, kaibigan. Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Moises. Pero bago yan, sino nga ba si Moises? Si Moises ang ika-26 na henerasyong inapo ni Adan, o may 2,433 years pagkatapos ni Adan. Ang kanyang ama na si Amram ay nabuhay ng 137 years. Habang si Moises ay nabuhay ng 120 years. Napangasawa ni Amram si Jochebed na kanyang tiya o kapatid ng kanyang ama. Si Moises ay may isang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Miriam at isang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Aaron. Malaki ang naging papel ni Miriam sa maagang buhay ni Moises, samantalang si Aaron ay naging tagapagsalita at kasama niya sa paglalakbay ng mga Israelita. Ang mga tao ng Israel ay nagtatag at namuhay sa Egypt, at ang mga inapo ni Jacob at Joseph ay dumami. Sa mahabang panahon nagpakita ang mga Egyptians ng kanilang pasasalamat kay Joseph sa pagligtas sa Egypt mula sa isang malaking sakuna. At dahil doon ang kanyang mga tao ay tinatrato ng may paggalang, ngunit maraming taon pagkatapos ng pagkamatay ni Joseph, nagsimulang magbago ang buhay ng mga Hebreo sa Egypt. Nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Joseph. Nang ang isang bagong paraon ay umupo sa trono, ang buhay ng mga Hebreo ay biglang nagbago. Bago isilang si Moises ang mga Israelita ay nabubuhay sa pagkaalipin sa Ehipto. Natakot ang faraon sa dami at lakas ng dumaraming mga Israelita sa panahong iyon, kaya pinailalim niya silang lahat sa matinding pagkaalipin upang hindi sila maghimagsik laban sa kanya. Nang dahil sa kasamaan niya, ang faraon ay nag-utos na ipapatay ang lahat ng mga batang lalaki na ipinanganak ng mga Israelita. Sa panahong ito, isinilang si Moises. Itinago siya ng kanyang mga magulang na sina Amram at Jochebed sa loob ng 3 buwan upang hindi siya matagpuan at mapatay ng paraon. At siya ay inilagay sa isang basket na gawa sa tangkay ng tambo, pagkatapos ay nilagay siya sa tabi ng pampang sa ilog Nilo na umaasang may ibang makakuha sa kanya at siya ay maligtas. Nagkataon na ang anak na babae ng faraon ay naliligo sa ilog Nilo, nakita ng prinsesa ang basket at kinuha ito at pinangalanan siyang Moises. Si Moises ay pinalaki sa bahay ng faraon. Siya ay lumaki sa maharlikang korte ng Ehipto at tumanggap si Moises ng edukasyon na angkop sa isang prinsipe. Gayunpaman, sa kanyang paglaki, labis siyang nalungkot nang makitang nagdurusa ang kanyang sariling bayan sa ilalim ng mga kamay ng mga Egyptians. At nasaksihan niya ang kalupitan ng pagtrato sa kanyang mga tao. Isang araw, nakita ni Moises ang isang tagapangasiwa ng Ehipto na minamaltrato at binubugbog ang isang aliping Hebreo, at sa matinding galit, pinatay niya ang tagapangasiwa. Matapos patayin ang lalaking Ehipsyo na ito, nalaman ito ng paraon at hinangad niyang ipapatay si Moises. Sa puntong ito, si Moises ay tumakas patungo sa disyerto sa isang lugar na tinatawag na Midian. Nang nakarating siya sa Midian, nakatagpo si Moises ng isang grupo ng mga babae na ginigipit ng mga pastol. Nakialam siya at tinulungan ang 7 mga babae na nakuha ang atensyon ng kanilang ama na si Jethro, isang paring Midianita. Ayon sa Islamic sources, mayroong isang archaeological site na tinatawag na Moises Well sa Alberta, Saudi Arabia. Ito ay umabot pa noong 900 AD. Dito makikita ang well kung saan di umano nakilala ni Moises ang mga anak ni Jethro at pinainom ang kanyang mga kawan. Tinanggap ni Jethro si Moises sa kanyang pamilya at ibinigay sa kanya ang kanyang anak na si Zipporah bilang asawa. Nagbuntis si Zipporah at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan ito ni Moises na Gershom. Siya ay naninirahan sa disyerto sa loob ng 40 years hanggang sa tawagin siya ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin ng mga Ehipsyo. Noong panahon niya sa Midian, si Moises ay nag-aalaga ng mga tupa at namuhay ng mapagpakumbaba. Isang araw, habang nagpapastol siya malapit sa bundok Horeb, kilala rin bilang bundok Sinai, nakatagpo siya ng naglalagablab na punong kahoy na hindi natutupok ng apoy. Kinausap ng Diyos si Moises mula sa nagliliyab na punong kahoy, na inatasan siyang bumalik sa Ehipto at iligtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Ngunit, nagdalawang isip si Moises dahil hindi siya ganun kagaling magsalita at pautal-utal pa nga kung magsalita.
Subalit, gumawa ng paraan ang Diyos para tulungan siya sa kanyang gagawin. Sinunod ni Moises ang utos ng Diyos at bumalik sa Ehipto, kasama ang kanyang kapatid na si Aaron. Si Moises ay 80 years old at si Aaron ay 83 years old nang pumunta sila sa Ehipto, upang iligtas ang kanilang mga tao mula sa Paraon. Noong unang lumapit sina Moises at Aaron sa Paraon, sinabi nila sa kanya na palayain niya ang kanilang mga mamamayang Hebreo upang makapunta sila sa ilang, at para magdaos ng isang piging kasama ang kanilang Diyos. Malinaw na tumanggi ang Faraon na isaalang-alang ang unang kahilingang ito, kaya ginawa ng Diyos ang kanyang unang himala sa harap ng Paraon. Kinuha ni Aaron ang tungkod ni Moises. Inihagis ito sa lupa at ito ay naging isang ahas. Gayunpaman, ang ilan sa mga salamangkero ng Paraon ay inihagis din ang kanilang mga tungkod at sila ay naging mga ahas din.